Dumating ako sa Canada noong taong 2014 bilang isang temporary foreign worker. Nasa rurok ako ng aking propesyon noong panahon ng aking aplikasyon sa Canada, subalit sinimantala ko ang aking pagkakataon na mag-apply bilang food counter attendant ng isang sikat na coffee shop sa Canada. Umalis ako ng Pilipinas na may dalang lungkot dahil umalis ako mag-isa, habang iniwan ko ang aking mga anak sa kalinga ng aking mga binan. Subalit kasama ng pag-alis ko papuntang Canada ay ang bundok na puno ng pag-asa at pangarap. Tulad ng iba pa sa atin na nagpunta sa Canada, dumaan ako sa mga pagsubok ng pamumuhay kung saan maraming gabing hindi ako halos dalawin ng antok dala ng matinding pangungulila. Hindi rin nakatulong ang napakahabang buwan ng taglamig. Tiniis ko ang paglilinis ng maruming kasilyas, pagtatapon ng mabibigat na basura sa labas ng bahay sa gitna ng taglamig, paglalakad pa uwi sa bahay habang binabagtas ang daang puno ng malalim na niebe. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-apply ng permanent residence noong taong 2016 sa tulong ng aking mabait na employer na nagbigay sa akin ng permanenteng job offer. Habang nasa Saskatchewan, nagawa kong tulungan ng ilan sa aking mga kaibigan na ihanda ang kanilang aplikasyon para sa kanilang PR. Nasa kalaunan na ay naging mga permanenteng residente mismo sa Canada. Sa biyaya ng Panginoon, nakuha ko ang aking PR noong taong 2018 kasama ang aking mga anak na naglakbay patungo sa Canada upang kami ay muli magsama-sama pagkatapos ng 4 na taon. Lumipat kami sa Toronto makalipas ang ilang buwan nang malaman ko na may sakit ang aking ina, na di kalaunan na ay pumanaw rin matapos ang 1 buwan. Matapos kong subukan na pag-apply para sa ilang mga trabaho, naisipan kong mag-aral ng kursong Immigration Consultant na inalok sa isang kolehiyo na matatagpuan sa Toronto. Nag-enroll ako sa programa at kumuha ng mga klase sa gabi habang ako ay nagtatrabaho sa isang restaurant sa umaga. Naghanda ako sa aking licensing exam nang matapos ko ang aking kurso. Natanggap naman ako bilang legal assistant sa Toronto at nagtrabaho para sa isang abogado na ang karanasan na umiikot sa family law kaagad pagkatapos ko kumuha ng licensing exam. Habang nagtatrabaho sa opisina sa araw, ako ay kinuha bilang instructor upang magturo ng mga klase sa gabi sa kolehiyo kung saan natapos ko ang aking programa sa diploma ng Immigration Consultant. Subalit nalaman ko napakahirap pagsabay ng 2 trabaho noong panahon yun. Kaya kinailangan kong umalis sa trabaho ko bilang instructor. Sa huli ay naalis ako sa trabaho sa law firm at dahil dito ay nagpasya ako magtayo ng aking sariling negosyo na may isang kasosyo bilang isang lisensyadong immigration consultant sa Canada. Sa ngayon, ako at ang aking kasosyo ay tumutulong sa mga immigration applications para sa mga taong nagnanais pumunta sa Canada. Sabi ng iba, ang industriyang aming napili ay higit pa sa propesyon. Ito ay isang bukasyon. Maituturing namin na isang karangalan ang pagtulong ng walang pag-iimbot sa mga taong may mga determinasyong abutin ang kanilang pangarap. Sila ay kagaya ko rin na noon ay nangarap at nagsumikap. Hindi naging madali para sa akin ang buhay sa Canada. Kagaya ng ilan nating kababayan, dumaan ako sa mga bagyo at sa mga tinik ng buhay. Maraming gabing tumulong aking mga luha sa mga pagsubok. May mga araw din namang ipinagdiwang kong aking mga kagalakan at maliliit na tagumpay. Subalit naniniwala ko na kung pagsusubikapan natin, maaari nating makamit ang layunin, lalo na't ang lahat ay nakasalalay sa ating pananalig sa Poong May Kapal. Ang ilan sa atin ay maaari nasa yugto pa ng pag-akyat, habang ang iba ay halos malapit na. Ngunit ang isang bagay ang lagi kong iniisip, lahat tayo ay makakarating sa ating patutunguhan. Sa lahat ng ating mga kababayan at sa lahat ng mga taong may baong pagtatyaga, sama-sama nating ipagdiwang ang katotohanan na lahat tayo ay may kapangyarihang bumangon sa mga habon sa buhay. Lahat ng ito ay nasa ating mga sariling kamay at sariling pagpapasya. Ang panahon ay ngayon.